Balikan natin ang pinakauling sitwasyon sa The Hague sa Netherlands, kaugnay ng hinihintay na unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng ICC. Makakausap po natin ngayon si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte III. Andy, anong inaasahan nating mangyayari ngayong umaga dyan sa The Hague? Ilang oras na lang bago yung kauna-unahang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1. Andy? Mel, magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang umaga dito sa The Hague. Sa loob nga ng 2.5 oras magko-convene ang pre-trial chamber at sa ngayon po kasalukuyang sinusubukang makita ni na Vice President Sara Duterte, dating Presidential Spokesperson Harry Roque, Senator Robin Hood Padilla at dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hague Penitentiary Institution. 1.4 kilometers ang layo niyan mula kung saan tayo nakatayo ngayon dito sa ICC. At hindi pa natin alam kung makikita nga talaga nila si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, mangilan-ngilan na mga grupo ng mga Pilipino dito, mga taga-suporta, at sila ay kanina pa nag-aabang dito sa labas ng ICC. Wala pa tayong nakikita mga rallyista, yung mga hindi sumasang-ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero sa ating huling impormasyon, 12:30 p.m. dito, inaasahang darating ang mga rallyista. Sa ngayon, bukas sa mga mamamahayag ang session, pero dahil limitadong espasyo sa ating pagkakalam, 104 seats lang ang pwede. So yung mga meron lang accreditation ang pwedeng makapasok doon sa gallery. Kanina sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na sinusubukan din niyang kumuha ng access doon sa gallery. Kamusta yung seguridad dyan, Andy? Ano ang pagdaraanan ng mga taong nais makapasok sa loob ng pre-trial chamber? Andy? Mel, kung makikita niyo sa likod ko, doon sa bandang iyon, ayun yung security screening area. Kanina nung nandun tayo sa tapat ng security screening area, pinagbabawalan tayong kumuha ng video kahit ng live stream. So, ganun din ang sinabi doon sa mga kababayan natin narito. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung sino-sino pa yung mga hinayaang pumasok. Pero ang ating huling impormasyon dito, nakakuha tayo ng access bilang mga mamamahayag. At inaasahan din natin na dadalo at papasok dito sina spokesperson Roque at Senator Padilla. So sinusubukan din daw ni Sara Duterte na kumuha pa ng access. Nakausap niyo kanina si Vice President Sara Duterte. Kamusta siya? At ano-ano raw ba ang plano niya sa mga susunod na araw habang nandiyan siya? May impormasyon ba si VP Sara kung kailan niya makikita ang kanyang ama, Andy? Sa ngayon, ang sinabi ni dating spokesperson Harry Roque, kinakailangan daw munang makita ni VP Sara ang kanyang ama. So ngayon, hindi natin alam kung nakapasok na nga ba sila doon sa Hague Penitentiary Center. Pero doon sa kanyang disposisyon or doon sa kanyang demeanor, nakangiti ang Vice President. At malugod ngang tinanggap yung mga tanong ng mga kababayan natin dito. Actually, meron tayong ibang mga kababayan na nanggaling pa ng Paris, iba nanggaling pa ng Germany. At yung iba may bit-bit pang, meron tayong nakitang isang nagbigay ng rosaryo kay Sara Duterte. Meron ding nagbigay ng cap. So nakangiti rin siya. At kanina tinanong din niya yung mga kababayan natin kung paano raw sila nakapunta dito dahil ngayon dumarami na rin ng yung mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Ang sabi ng mga kababayan natin dito, yung iba sa kanila halos 8 oras daw na bumiyahe mula Paris papunta dito. At ang sabi ni VP Sara, hindi raw ba sila mawawalan ng trabaho? So yung mga kababayan natin, sinabi nila ay para raw ito kay dating Pangulong Duterte. So pinapaalalahanan to ni VP Sara Duterte, yung mga kababayan natin na isipin muna nila ang kanilang sarili bago ito dito. Pero yung ibang mga taga-suporta talagang gusto nilang makita si VP Sara. Balik sa'yo, Mel.
Antabayan na namin ang mga karagdagang ulat mula sa iyo. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer Andy Peña Fuerte III.